Bilang tagapagmana ng isang marangyang pamilya sa Shenzhen, nagsimula kang humawak ng negosyo ng pamilya sa edad na 10 at sa edad na 18 ay napalago mo na ang kumpanya tungo sa bilyon-bilyong halaga. Sa edad na 20, ikaw ay naging pinakamayamang tao sa Tianhai na may net worth na mahigit 100 bilyon, subalit sa mismong araw ng iyong kasal, ang iyong fiancé na ikaw mismo ang nagpalaki ay tumakas sa bintana para sa isang batang lalaki. Pagkatapos mong malaman ito ay huminga ka ng malalim dahil ang kasal na ito ngayong araw ay sinadya mo lamang. Ang pamilyang Lu at pamilyang Su ay nagkasundo sa isang arranged marriage, 20 taon na ang nakakaraan. Ikaw at si Sumuksui ay masasabing lumaking magkasama bilang magkababata sa mga nakaraang taon. Ang pamilyang Lu ay itinulak mo sa top 5 ng Tianhai. At ang pamilyang Su ay kumita rin ng malaki dahil sa pamilyang Lu, ngunit ayon sa normal na takbo ng mga pangyayari, ikaw at si Sumuksui ay ikakasal. Magbubuklod ang dalawang pamilya at lilikha ng tagumpay, ngunit mula nang dumating ang isang lalaking nagngangalang Gu ning 3 taon na ang nakararaan, ang lahat ay nagbago. Unti-unting lumayo sa iyo si Sumuksui, at ginugugol ang buong araw sa pakikipaglaro at paggala kasama ang kanyang nakababatang kapatid na si Guning. Simula noon ay binitawan mo na si Sumuksui, at binitawan mo na rin ang pamilyang Su, ang dahilan kung bakit nagpatuloy ang lahat hanggang sa kasal ngayong araw. Ay upang legal at tuluyang bawiin ang lahat ng ibinigay mo sa pamilyang Su, subalit ang hindi mo alam ay ang inampong kapatid mo sa bahay na may kapansanan sa pag-iisip ay matagal nang naghihintay sa sandaling ito. Matapos lisanin ang venue ng kasal, sumakay ka sa kotse at nagmamadaling ibinigay ng assistant ang isang tablet, President. Ito ang footage ng pagtakas ni Emma Su sa kasal. Tumango ka at ipinasa ang video, bumulong ang assistant. Nakablock na ang balita, nagpadala na rin ako ng mga taong sumunod kay Emma Su, kailangan ba natin siyang habulin? Hindi na, alisin agad ang block, bumili ng hot search sa top news, at ikalat ang balita tungkol sa pagtakas ni Sumuksui sa kasal. Pagkatapos ay magbigay ng abiso, itigil ang lahat ng kooperasyon sa pamilyang Su at bawiin ang lahat ng suportang ibinibigay sa kanila. Natigilan ng assistant, President, hindi ba natin ito pag-iisipan muli? Masisira ang iyong reputasyon. Ikinaway mo ang iyong kamay, hindi problema ang masirang reputasyon. Basta huwag lang masira ang ari-arian ko. Tandaan mong ihanda ang lahat, bukas ay kukunin ko ang lahat ng ibinigay ko sa pamilyang Su. Kahit 1 sentimo ay dapat kong mabawi, at ang mga mamahaling bahay at sasakyan na binili ni Sumuksui gamit ang credit card ko. Kunin mo lahat. Sa oras na yon ay tumunog ang iyong cellphone at naputol ang iyong utos, ito ay mula kay Sumuksui. Pinindot mo ang sagot, pasensya na, Achuan, narinig ang boses ni Sumuksui sa telepono. Humihingi ako ng tawad sa nangyari ngayong araw, talagang naaawa lang ako sa kapatid kong si Guning, ang nanay niya ay nasa ospital pa at inooperahan. Sa Tianhai, ako lang ang tanging kaibigan niya, narito ako para samahan siya, nangangako ako sa iyo. Kapag ligtas na ang kanyang ina, babalik ako agad para ikasal sa iyo. Napangiti ka at nagtanong. Sumuksui, may hindi ako maintindihan. Ano ang kinalaman ng operasyon ng nanay ni Guning sa'yo? Siya ba ang matagal mo nang nawawalang ina? Pero natatandaan ko si Chen Wanqing ang tunay mong ina at naroon siya sa kasal. Huminto si Sumuksui, Lu Jinchuan, bilang isang lalaki, maaari bang huwag kang magsalita ng sarkastiko? Ang nanay ni Guning ay stepmother ko rin, malibang samahan ko ang stepmother ko na inooperahan. Sagot mo, syempre walang mali doon, ang mali ay ako, ikaw ang tama. Gusto ko lang magtanong, masyado akong makitid ang isip. Kapag tapos na ang operasyon ng stepmother mo, ipaalam mo sa akin. Magpapadala ako ng basket ng prutas para pasalamatan siya. Napasimangot si Sumuksui, ano ang ibig mong sabihin? Binabantaan mo ba ako? Hindi ba nangako ako na babalik ako pagkatapos ng operasyon para ituloy ang kasal natin? Maaari bang huwag kang maging makulit? Ayoko sa mga taong makitid ang isip, ayaw kong maging asawa ko ang ganoong tao. Nalito ang utak mo, hindi mo alam kung saan ka naging makulit. At saan ka naging makitid ang isip. Talagang nagpapasalamat ka sa nanay ni Guning dahil kung wala siya. Hindi sana tatakas si Sumuksui sa kasal, at kung ganoon, kakailanganin mong gamitin ang pangalawang plano kung saan mas kaunti ang mababawi mo. O baka mawalan ka pa ng mahigit 1 bilyon. Nakita mong may tumatawag uli, may tumatawag sa akin. Pag-usapan natin ito sa susunod na pagkakataon. Ibinaba mo ang tawag, Tita Chen, may kailangan kayo. Ang tumatawag ay si Chen Wanqing, ang ina ni Sumuksui at matalik na kaibigan ng iyong ina, saan ka pumunta? Tumawa ka, saan pa? Siyempre, umuwi ako. Tanong ni Chen Wanqing, hindi mo ba hinanap si Sumuksui? Napakunot ang noo mo. Bakit ko siya hahanapin? Diretsong sabi ni Chen Wanqing, siya ang bride mo. Hindi mo ba siya susunduin? Medyo nawalan ka ng ganang sumagot, Tita Chen. Tumakas na siya sa kasal, ibig sabihin ay hindi na siya ang bride ko, naiintindihan mo ba yon?
Huminto sandali si Chen Wanqing, normal lang sa mag-asawa ang mag-away, bakit hindi mo siya suyuin? Madaling suyuin si Muksue, magsabi ka lang ng magagandang salita, at bilhan siya ng regalo, hindi na siya magagalit. Pagkarinig nito, wala ka nang masabi, hindi mo alam kung ano ang laman ng utak ng mga taong ito. Sa paningin ba nila ay maliit na bagay lang ang pagtaka sa kasal? Gusto pa nilang ikaw ang humingi ng paumanhin kay Muksue. Iiling-iling mong binaba ang telepono. Sa isang high-end private hospital sa Tianhai, nakasuot si Muksue ng custom-made wedding gown at nakatayo sa harap ng operating room na puno ng pag-asa. Sa tabi niya ay siguning na bakas ang pag-aalala. Muksue, dahil lumabas ka ng ganito, hindi ba talaga magagalit si Kuya Chuan? Ngumiti si Muksue, hindi mangyayari yon, kilala ko siya. Sa loob ng napakaraming taon, hindi pa siya kailanman nagalit sa akin, at naipaliwanag ko na rin sa kanya. Kapag wala na sa panganib ang aking kinagis ng ina, babalik ako para pakasalan siya. Isa siyang lalaking may malawak na pangunawa. Bakit naman niya ako sisisihin? Pagbalik mo sa bahay, dalawang hanay ng mga katulong ang nasa pintuan. Sabay-sabay silang yumukod bilang pagbati, tinatanggap ang panganay na binata sa pag-uwi nito. Umiti ka at kumaway bilang tugon. Matagal na tayong magkakakilala, hindi na kailangan ng ganitong formalidad sa tuwing uwi ako. Nakakapagod din ang laging pagsalubong sa akin, nahihiya na tuloy ako. Sabay-sabay na sumagot ang mga katulong. Hindi kami napapagod, ang panganay na binata ang nahihirapan. Bahagya kang umiti. Ang ganitong nakakahiyang paraan ng pagsalubong, kung sasabihin mong kusa nilang ginagawa, tiyak na walang maniniwala. Pero iyon ang katotohanan, nagpahiwatig ka lang ng dagdag na sweldo at ilang benepisyo. Kusa na silang tumatayo sa pintuan araw-araw para salubungin ka, sige na, magsialis na kayo. Kumuha ang bawat isa ng kanilang red envelope sa katiwala. Sabay-sabay na yumukod ang mga katulong, salamat po, panganay na binata. Pagkapasok sa sala, isang dalagang nasa edad 17 o 18 ang humarurot palapit sa iyo. Instinktivong pinigilan mo ang kanyang maliit na ulo, Lunyansi. Ilang beses ko bang sinabi sa iyo na huwag mo akong banggain ng ulo mo? Masakit yon, alam mo ba? Hinaplos ni Lunyansi ang kanyang noo, nagkukunwaring hindi ito masakit. Nanginginig ang sulok ng iyong labi. Paulit-ulit mong pinaalalahanan ang sarili na huwag makipagtalo sa isang taong may kapansanan sa pag-isip. Ang Lunyansi na ito ay isang ampon na kinuha ng iyong mga magulang noong ikaw ay 3 taong gulang, para raw may kalaro ka. Hanggang mag-3 taon na siya, hindi pa rin siya nakakapagsalita, kaya noong una ay inakala ng lahat na mabagal lang ang pag-unlad ng kanyang utak, hanggang sa mag-7 na siya bago nila nalamang hindi lang pala ito pagbagal, kundi may kapansanan siya sa pag-isip. Gusto na siyang ibalik ng mga magulang mo sa ampunan noon, pero ikaw ang nagpasyang manatili siya. 7 taon mo siyang inalagaan, kahit ang aso ay nagkakaroon ng damdamin, lalo na't araw-araw siya sumusunod sa iyong likuran at tinatawag kang kuya. Nyansi, magpakabait ka, may trabaho pa si kuya. Ikinurap ni Lunyansi ang kanyang inosenteng malalaking mata, mahigpit kang hinawakan at hindi binitawan. Yaya Wang, halika na at ilayo mo siya. Pagkatapos mamigay ng red envelope, sumagot ang katiwala, panganay na binata. Nanganak na ang manugang ni Yaya Wang, kaya nagbitiw na siya at bumalik sa probinsya para mag-alaga ng apo. Napabuntong hininga ka sa iyong kalooban. Mahigit 10 taon na si Yaya Wang dito, siya lang ang nakakakaya kay Lunyansi. Ngayong wala na siya, paano na? Wala kang nagawa kundi umiling, Steward Liu. Baguhin mo agad ang password ng gate ng mansyon, at ayusin mo na rin ang mga gamit ni Muksue. Ipadala mo agad ito sa pamilya Su. Yumukod si Steward Liu para sumunod, 3 taon na. Sa wakas ay maaari na nating mapalayas ng tuluyan si Muksue. Araw-araw na makakita ng babaeng may titulong. Fans ko, pero laging nakikipaglandian sa ibang lalaki. Hindi totoo kung sasabihin hindi ako naiinis, pero ngayon ay malaya na ang lahat, at mababawi ko na rin ang perang ipinautang ko. Habang nag-iisip, unti-unting bumigat ang iyong mga mata, at sa pagkakaupo sa sofa, nakatulog ka na lang. Sa iyong likuran, may kislap ng katalinuhan sa inosenteng mga mata ni Lunyansi. 17 taon na akong naglalakbay sa mundong ito, alam niyo ba kung paano ko nalampasan ang mga taon na ito? Ako ang may akda, ang Diyos na lumikha ng mundo, kalokohan ang mga batas ng mundong ito. Pinaghihigpitan ng aking kalayaan at pinipilit akong magpanggap na mangmang. Mabuti na lang may sistema ako. Ngayon ay nasa tamang landas na ang plot, tumakas si Muksue sa kasal, basta magising lang ang uto-utong kuya ko. Malaman niya ang kanyang pagkakamali, gamitin ang katapatan para pabalikin si Muksue, at matatapos ko na ang una misyon sa plot, makakakolekta na ako ng kapalaran, ki, at makakalaya na rin sa mga batas na ito para maging normal na tao. Sa kabilang banda, sa lugar ng kasal, wala nang pasensya ang mga bisita. Itutuloy pa ba ang kasal na ito o hindi? Hindi ba mahalaga ang oras namin? Kung hindi lang dahil sa paggalang kay Boss Lu, matagal na akong umalis.
Hanggang kailan pa ba tayo maghihintay? Nang makita ang mga kaibigan at pamilyang nagbubulungan. Nagpanik na rin ang puno ng pamilya Su na si Su Tianxi. Wanking, tawagan mo si Lu Jingchuan. Ano ba talaga ang sinabi niya? Bahagyang ngumiti si Chen Wanking, walang problema. Ibinigay ko na kay Lu Jingchuan ang paraan kung paano suyuin si Moksue, huwag kang mag-alala. Babala na silang babalik. Medyo nag-aalala pa rin si Su Tianxi, hindi ba mas mabuting tawagan ulit para itanong? Nag-alinlangan sandali si Chen Wanking hanggang sa tinawagan niya ang iyong numero. Sa mansyon ng pamilya Lu. Diretsong pinindot ni Lu Nianxi ang sagot, ibinaba ni Chen Wanking ang telepono, ibinaba niya ang tawag. Inilabas ni Su Tianxi ang kanyang cellphone at tinawagan si Su Moksue, ngunit pinutol din agad ang tawag pagkatapos ng sandaling pag-isip. Simula nang isilang siya, walang anumang bagay ang nakapagpagalit sa kanya habang lumalaki siya. Ang kanyang emosyon ay kasing tatag ng sa isang nasa hustong gulang, kaya tumango si Su Tianxi. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, sobra na talaga si Su Moksue, dapat mo pa ring tawagan at kausapin siya. Sabihan mo siyang huwag mag-inarte at magmadaling bumalik para ikasal kay Lu Jingchuan. Sumang-ayon din si Chen Wanking sa puntong ito. Pagkatapos ay tinawagan niya ang numero ni Su Moksue. Bakit po, narinig ang boses ni Su Moksue? Huminga ng maluwag si Chen Wanking. Pinuntahan ka na ni Lu Jingchuan, ngayong araw ang iyong pinakahihintay na kasal. Huwag ka nang mag-inarte at sumama ka ng maayos pa uwi kay Lu Jingchuan, naintindihan mo ba? Napakunot ang noo ni Su Moksue. Natuto na ba kayong magsumbong sa inyo? Hindi ba't malinaw ko na itong sinabi sa kanya? Maaari bang huwag na kayong makialam sa buhay namin? At saka, sabihin mo kay Lu Jingchuan, galit talaga ako ngayon. Pagkasabi nito, agad na ibinaba ni Su Moksue ang telepono. Nag-aalalang nagtanong si Guning, si tita ba ang tumawag? Tumango si Su Moksue. Sabi niya, sinundo na raw ako ni Lu Jingchuan. Nagpakita ng pait sa mukha si Guning. Kung gayon, ate, bumalik ka na kasama si Kuya Chuan, kaya ko namang sarilinin ang paghihirap. Yumiling si Su Moksue. Sinabi ko na sasamahan kitang maghintay na makalabas ang iyong ina ay ina ko rin. Kung wala ako sa oras na ito, anong mukha pa ang ihaharap ko sa Tenhai? Huwag kang mag-alala. Pagdating ni Lu Jingchuan, papasamahin ko siya sa paghihintay natin. Masayang sinabi ni Guning, talaga. Handa rin ba si Kuya Chuan na maghintay kasama natin? Pagkasabi nito, naging malungkot ang ekspresyon ni Guning. Isang taong kasing ningning ng mga bituin. Paano niya pagtutuunan ng pansin ang tulad ko at ng aking ina? Mabilis na nag-aliw si Su Moksue, huwag kang mag-alala. Hindi ganoong klaseng tao si Lu Jingchuan, hinding-hindi niya minamaliit ang kahit sino, kahit na ang mga pulubi sa kalye. Itinuturing niya silang magkakapatid. Bukod pa roon, ang iyong ina ay ina rin niya, kaya ang manatili at maghintay kasama natin ay nararapat lamang niyang gawin. Huwag kang mag-alala, ako ang bahala sa lahat. May isa pa akong lihim na sasabihin sa iyo, ang marangyang pribadong ospital na ito ay pag-aari rin ni Lu Jingchuan. 3 taon na ang nakalilipas. Nang malaman niya ang kondisyon ng iyong ina, binigyan niya ako ng access sa e-room dito, siya ay laging mapagbigay at mabuti. Kapag gumaling na ang iyong ina, papapuntahin ko si Lu Jingchuan para dalhin tayong lahat sa isang sikretong paglalakbay sa buong mundo. Nagkunwaring nagulat si Guning, pwede rin ba kaming sumama ni nanay? Tumango si Su Moksue. Siyempre, hindi pa kayo nakakapag-travel sa buong mundo, kaya sakto ang pagkakataong ito. Tayong lahat ay isang pamilya, at ang pamilya ay dapat magkakasama, hindi ba? Habang sinasabi ito, naging malungkot ang mukha ni Su Moksue. Si Jingchuan ay naulila sa magulang noong bata pa siya, at kailangan pa niyang mag-alaga ng isang kapatid na may kapansanan, napakahirap ng kanyang pinagdaanan. Pagkatapos naming ikasal sa pamilya Lu, isasama ko rin kayo ni tita, para magkaroon din siya ng kapatid at inang magmamalasakit sa kanya. Sa oras na ito, sa villa ng pamilya Lu, nakapanaginip ka ng isang napakakatakatang panaginip, sa loob ng panaginip ay parang nakababad ka sa mainit na tubig. Patuloy na lumulutang, at sa iyong tabi ay tila may isang tao, hindi mo makita kung sino ang taong iyon. Hindi mo rin makita ang mukha niya, habang lumulutang ng malabo, biglang isang mahinahon at malambot na boses ang humila sa iyo pabalik sa realidad. Pagkagising, ramdam mo ang gaan at ginhawa sa iyong katawan. Pagtingin mo sa iyong yakap, si Lu Nianxi ay nakadapa sa iyong dibdib. Mahimbing na natutulog at ang laway niya ay tumagos na sa iyong damit. Napangiti ka ng pilit. Pagdating ng bukas, sasabog ang buong Tianhai, tiyak na magugulat ang buong bansa. Tumango ka, kampante ako sa iyong gagawin. Doble ang bonus mo ngayong buwan, pumunta ka na sa accounting department ngayon din para kunin ito. Natigilan ang nasa kabilang linya. Pero hindi pa po sumasapit ang araw ng sweldo ngayong buwan. Umiti ka, nanganganak na ang asawa mo sa mga susunod na araw, tama ba?
Ipaayos mo na sa pribadong ospital ko, bibigyan kita ng high-end na kwarto. Narinig ang tuwa sa telepono. Salamat po, Presidente. Simula ngayon, ang buhay ko ay sa inyo na. Nakangiting ibinaba mo ang telepono. Pagkatapos ay binuhat mo si Lunyan Si pabalik sa kwarto. Ang isang gabi ay sapat na para mamuo ang maraming bagay. Kinabukasan ng umaga, nagising ka mula sa iyong kama. Pagkadilat pa lang ng iyong mga mata ay nagulat ka na. Pagtingin mo sa mukhang tanga ni Lunyan Si, huminga ka ng maluwag. Ikaw na batang hangal, kailan ka ba matututong sumunod? Kailangan ba talagang ikulong ka sa bahay habang buhay? Tumalon si Lunyan Si mula sa bintana patungo sa kama. Napilitan kang saluhin siya. Sa isang malakas na tunog, tumama ang ulo ni Lunyan Si sa iyong dibdib. Na nagdulot ng matinding sakit sa iyo. Wala kang magawa, isang araw pa lang ang nakakalipas, pero namimiss mo na si Yayawang. Pagkatapos mag-ayos ng sarili, mabilis kang umalis ng bahay. Sa opisina ng presidente sa punong tanggapan ng Lu Group, binuksan mo ang headline news. Ang trending list ay naging ang pinakamayamang tao sa Tianhai ay iniwan ng nobya sa mismong araw ng kasal. Mula una hanggang ika-10 sa listahan ay pawang. Mga balita tungkol sa pag-iwan sa pinakamayamang tao sa Tianhai. Habang binabasa mo ito, halos hindi mo na mapigilang tumawa. Sa oras na ito, tumawag ang dating biyenan na si Su Tianxi. Lumabas ka sa balita at sinagot ang tawag. Jingchuan, ano ang nangyayari sa trending news na yon? Hindi mo ba hinarang ang balita? Ngumiti ka, bakit ko naman haharangin ang balita? Nagulat si Su Tianxi, napakalaking bagay nito na may kinalaman sa dangal ng pamilya Lu mo, kaya mo pa itong ayusin kung ipapabura mo na ang trending search ngayon. Bakit ko naman ipapabura ang trending search? Muling nagulat si Su Tianxi, hindi mo ba talaga iniisip ang reputasyon ng pamilya Lu? Bigla mong naintindihan, kaya pala ang iniisip mo ay ang reputasyon ng pamilya Lu, huwag kang mag-alala tungkol dyan. Ang reputasyon ay may mabuti at masamang panig, hindi ko pinapansin ang sinasabi ng iba. Sa halip, ikaw, pamilya Su, napag-isipan nyo na ba kung paano nyo ako bibigyan ng kasiyasyang paliwanag? Naguguluhang tanong ni Su Tianxi, bakit naman kami ang magpapaliwanag sa pamilya Lu? Ikaw ang mismong hindi nakahabol kay Moksui. Sa amin pa ba ang sisi? Namangha ka sa iyong narinig, hindi mo talaga maintindihan ang takbo ng utak ng mga taga-pamilya Su. Paano ba sila lumaki? Bakit ang kakaiba nilang lahat? Su Tianxi. Alam mo ba talaga ang sinasabi mo? Ang anak mong si Sumuksu ng pamilya Su ang sumama sa ibang lalaki at tumakas sa kasal. Bakit mo pa ako ang sinisisi? Agad na tumutol si Su Tianxi, si Muksu ay may kasunduan sa kasal sa iyo mula pagkabata. Siya ay pag-ari na ng pamilya Lu. Simula noong tumira siya sa inyong bahay, ang mga kilos niya ay wala na sa jurisdiksyon ng pamilya Su. Problema mo na kung hindi mo siya nabantayan, bakit mo kami isinisisi? Nagulat ka ng husto. Ganyan pala ang iniisip ng mga taga-pamilya Su. Kung ganun, nagkamali ka sa paghusga sa kanila, napakatalino pala ng kanilang mga utak. Matagal na nilang itinuring na pag-aari ng pamilya Lu si Sumuksui, kaya ang inaalala lang nila ay ang pakinabang, hindi ang buhay ni Sumuksui. Ang abnormal pala ay ikaw mismo, dahil itinuring mo ang kanilang mayamang pamilya na parang mga ordinaryong tao. Para sa kanila, si Sumuksui ay isang produkto lamang na naibenta na sa pamilya Lu bago pa man siya isilang. Pagkatapos mong maunawaan ito, gumaan ang iyong loob. Kung hindi nyo kinikilala si Sumuksui bilang bahagi ng pamilya Su, mas mabuti. Lahat ng mga bagay na ibinigay ko sa kanya nitong mga nakaraang taon. Ayusin nyo na at kukunin ko mamaya ng personal. Gusto pa sanang magsalita ni Su Tianxi. Pero ibinaba na ang telepono. Ano ang nangyari kay Lu Jingchuan? Bakit parang ibang tao na siya? Nag-aalalang sabi ni Chen Wanqing sa tabi, dahil sa mga kumakalat na chismis, natatakot ako na baka gumawa ng kahangalan si Lu Jingchuan. Tatawagan ba natin si Moksu para pauwiin? Magsasalita pa sana si Su Tianxi nang biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Pagkasagot, isang nag-aalalang tinig ang narinig mula sa kabilang linya, Boss Su, hindi maganda. Ang Lu Group ay unilateral na bumawi ngayong umaga ng 10 bilyong investment para sa ating bagong proyekto, at may mga pangmatagalang proyekto rin na ipinatigil. Kaninang umaga pa lang, bumagsak na ang presyo ng stocks ng ating pamilya Su. At mahigit 1 bilyon na ang nawalang market value. Inaasahang patuloy pa itong babagsak, Boss Su, gawan nyo na ng paraan. Kung magpapatuloy ito, mababangkarote tayo. Nanginig ang mga kamay ni Su Tianxi at nalaglag ang cellphone sa sahig. Wanqing, tawagan mo agad si Moksui at sabihin mong umuwi siya agad. Paghahanda ako ng mamahaling regalo at personal akong hihingi ng tawad kay Lu Jingchuan. At saka, i-anunsyo agad sa publiko na magsasagawa ang pamilya Su ng pagpapalit kasal para kay Lu Jingchuan. Kahit pa kailangan silang ikadena, kailangan nilang matuloy ang kasal. Narinig din ni Chen Wanqing ang balita tungkol sa pagkalugi ng pamilya Su, kaya sa takot ay agad niyang tinawagan si Sumuksui. Sa A-room ng pribadong ospital, naiinip na sumagot si Sumuksui, Ma, bakit ka na naman tumatawag?
Hinahanap ka ba uli ni Lu Jinchuan? Sabihin mo sa kanya, babalik na ako agad. Sumigaw si Chen Wanqing, kahit nasaan ka pa ngayon, binibigyan kita ng 30 minuto para bumalik sa bahay ng pamilya Su. Kundi, ituturing kitang hindi ko anak. Napakunot ang noo ni Sumuksui, binantaan ka ba ni Lu Jinchuan? Nag-alinlangan sandali si Chen Wanqing, binawi ng Lu Group ang kanilang pondo at itinigil. Ang lahat ng ating pakikipagtulungan. Mababang karote na ang pamilya Su. Sabi ng tatay mo, umuwi ka na agad. At magsasagawa tayo ng pagpapalit kasal para kay Lu Jinchuan para malampasan ang krisis. Natigilan si Sumuksu. Hindi niya inasahan na magiging ganoon kakitid ang isip ni Lu Jinchuan, nagagamit ng ganitong karumaldumal na paraan para lang pabalikin siya para magpakasal. Pero siguro ay dahil lang iyon sa sobrang pagmamahal nito sa kanya. Tumingin siya sa babaeng nakahiga pa rin at walang malay sa kama. Bumuntong hininga siya, "Ma, huwag kang mag-alala, tatawagan ko si Lu Jinchuan para magpaliwanag." Siguradong ititigil na niya ang mga biro na ito. Sa harap ng gate ng headquarters ng Lu Group, sumakay ka sa kotse at tumunog ang telepono. Pagkakita na si Sumuksu ang tumatawag, napangiti ka ng bahagya. Siguro ay natakot siya sa mga ginawa mo kaya siya hihingi ng tawad. Pero ang lahat ng ito ay tapos na simula pa noong 3 taon ang nakalipas. Kung hindi lang dahil sa pagbawi sa lahat ng ibinigay mo noon, wala nang dahilan para patagalin pa ito. Bagamat napakayaman mo. Ilang bilyon din iyon. Mula noong 10 taong gulang ka nang hawakan ang negosyo ng pamilya, bawat sentimong kinita mo ay galing sa sarili mong dugo at pawis. Walang sinuman ang makakakuha nito ng libre mula sa iyo. Sumagot ka at diretsong sinabi, dapat ay narinig mo na ang balita. Papunta na ako sa bahay ng pamilya Su. Pagkita natin mamaya mag-usap tayo. Ang mga bagay na gusto kong bawiin, dapat ay naroroon ang may-ari. Pinapauwi siya ng kanyang ina, at si Lu Jinchuan naman ay papunta sa bahay ng pamilya Su, saktong magtatagpo sila. Ang lahat ng ito ay maliit na palabas lamang ni Lu Jinchuan. Gayunpaman, nangako ka na. Hihintayin ni Guning na magising ang kanyang godmother bago umalis. Siguradong masaya si Lu Jinchuan na tutuloy na ang pagpapalit kasal, di ba? Maghihintay na lang ako sa kanya, siguradong hindi niya ako sisisihin. CJ, mauna ka na doon, susunod ako mamaya. Hintayin mo ako sa bahay ng pamilya Su. Sige, mauna ka na roon, dapat ay makakabalik din ako mamaya, maghintay ka na lang sa akin sa pamilya Su. Sa pagkakataong ito, kasalanan ko na, huwag ka na ring magalit, pag uwi ko ay babawi ako sa iyo ng maayos. Natigilan ka ng marinig ito, dahil papunta ka ngayon sa pamilya Su para sa liquidation, kung hindi babalik si Sumuksui. Talagang mahirap bawiin ang ilang mga gamit, pero bale wala na yon, ngayong araw ay babawin ko muna ang malaking bahagi. Mag-usap na lang tayo kapag may pagkakataon. Sabi mo habang ibinababa ang telepono, Cheng Hui. Yung mga ipinaihanda ko sa iyo kahapon, handa na ba? Pinagpag ng assistant sa harapan ang kanyang file bag. Huwag po kayong mag-alala boss, dala ko ang lahat ng dokumento, garantisado ngayong araw ay. Mabawi ninyo ang mga bagay na pagmamay-ari nyo. Palagi akong kampante sa iyong pagtatrabaho, nakapag-abiso na ako sa ospital. Papatirahin mo na ang iyong asawa roon ngayon, nandoon ang pinakamagagaling na tagapangalaga, mas mapapangalagaan siya ng mabuti. At makakasama ka rin ng payapa sa akin sa paglakad-lakad. Tumango ng may pagpapasalamat si Cheng Hui, salamat, boss. Aayusin ko na ang pagpapadala sa kanya roon. Pagkalipas ng 30 minuto, huminto ang sasakyan sa harap ng gate ng Su Family Manor. Kasabay mong bumaba ng sasakyan ang isang hanay ng mga bodyguard na may taas na 1.8 metro at timbang na 200 katis. Mahirap umiwas sa gulo kapag nasa labas, ang pagdadala ng maraming bodyguard ay makakabawas sa maraming abala. Kilala ka naman ng mga katulong ng pamilya Su. Mula sa malayo ay binuksan na nila ang gate, bilisan ninyo at abisuhan ang matanda, dumating na ang manugang. Naglakad ka papasok sa Su Family Manor hanggang sa sala, sina Su Tianzi at Chen Wanqing kasama ang batang master ng pamilya Su. Si Su Qian ay matagal nang naghihintay sa sala. Jinchuan, papunta na sana ako sa iyo. Pinatawag ko na ang iyong ina para pauwiin si Muksui, dapat ay makarating na siya anumang oras. Nagulat ka. Nandito ang nanay ko. Papuntahin niyo siya rito para harapin ako, gusto ko siyang tanungin tungkol sa 5 taon na ang nakalilipas. Hindi ba't ang biyanan ay ina rin? Pumunot ang iyong noo, Tita Chen, kailan pa naging biyanan ko ang nanay mo? Huwag kayong magsinungaling ng dilat ang mga mata, hindi ako ang inyong manugang. Lumapit si Chen Wanqing at hinawakan ang iyong kamay. Alam ng tita na galit ka pa sa nangyari kahapon, pero mangyayari rin naman ito sa inyong dalawa, matatanggap ko kahit tawagin mo akong nanay ng mas maaga o mas huli.
Nanginig ang buong katawan mo, nakaramdam ka ng goosebumps, at agad na binawi ang iyong kamay. Pag-usapan natin yan mamaya. Dapat ay natanggap na ninyo ang balita tungkol sa pag-atras ng puhunan ng Lu Group at ang pagputol ko sa lahat ng kooperasyon sa inyo. Biglang lumabas si Sukyan. Sabi ni ate huwag ka na raw magbiro ng ganyan, kung hindi na niya talaga ako kakausapin. Tumingin ka kay Cheng Hui. Sabi niya ay biro lang, nagbabala ka lang ba talaga sa kanila ng pasalita? Yumiling si Cheng Hui. Siguradong-sigurado ako, ang ating pondo ay nakabalik na sa account ng kumpanya at lumabas na rin sa channel, itinigil na ang lahat ng pakikipagtulungan sa pamilya Su. Kung hindi kayo naniniwala, maaari ninyong suriin mismo. Agad mong kinuha ang iyong cellphone at sinuri. Pagkatapos ay nakahinga ng maluwag. Su, batang kapatid, huwag ka na munang makialam, kapag matatanda ang nag-uusap, huwag sumabat ang bata. Tama pala, sa mga taong ito, madalas gamitin ng ate mo ang credit card ko para bilhan ka ng maraming magagandang gamit, tama? Sige na, tingnan mo ang baon mo, tingnan mo kung sapat ang pera mo para ibalik sa akin, huwag kang iyak kapag wala ka ng pambayad. Ikiniling ni Sukyan ang kanyang ulo at tiningnan ka, paanong ibabalik ang mga bagay na ibinigay sa akin? Hinaplos mo ang ulo ni Sukyan. Dati, hinasyan mo ako ng 2 candy, kinain ko lahat, hindi ba't binawi mo rin yon sa akin ng kalaunan? Bakit hindi ako pwedeng humingi rin sa'yo na ibalik ang akin? Bukod pa roon, ginamit iyon ng ate mo gamit ang pera ko nang wala akong pahintulot para ibili ka, tama lang na bawiin ko yon, hindi ba? Natigilan si Sukyan. Huwag mong subukang bawiin ang mga ibinigay sa akin. Pagkasabi nito ay tumakbo siya palayo. Sa sandaling iyon, tumawa si Suchansi. Jinchuan, huwag mo na siyang asarin, kung magsusumbong siya kay Moksui, tiyak na magagalit iyon ng husto. Napangiwi ka, Ginoong Su, sa tingin mo ba ay nagbibiro lang ako? Nakangiti si Sutiansi, bata lang naman ang nagsasalita, hindi na tayo mga bata. Hindi na kailangang magkaroon ng gulo dahil lang sa sinabi ng bata, para hindi na tayo magmukhang katawa-tawa. Wala kang nagawa kundi ang ikumpas ang iyong kamay, naintindihan ito ni Cheng Hui, at kinuha ang isang tumpok ng dokumento mula sa bag. Ginoong Su, ito ang listahan ng mga gastos ni Miss Su sa loob ng mga taong ito, bawat item ay malinaw na nakatala. Pakisuri po, at pakisettle na rin ang kabuuang halaga. Tinanggap ni Sutiansi ang listahan. Mabilis na tinignan ang dulo, at nanginig ang kanyang kamay kaya nahulog ang papel, 300 milyon. Paanong naging ganito kalaki? Hindi pa abot ng 5 taon mula nang lumipat siya sa pamilya Lu, binibigyan namin siya ng 100,000 kada buwan, hindi niya nauubos iyon. Paano niyang magagastos ang 300 milyon mo? Napangiti ka, laging pera ko ang ginagastos niya. Siyempre hindi niya nauubos ang ibinibigay niyo. Noong nakaraang 2 taon ay hindi pa ganoon kalaki, ang malaking bahagi ay nasa huli. Ginoong Su, mukhang hindi mo pa alam. Ang iyong anak ay gumamit ng credit card ko para magliwaliw kasama ang kanyang kabit na Little Fresh Meat. Binilhan pa niya ito ng mamahaling relos at luxury car. Ang perang ginastos niya sa lalaking iyon ay 100 beses na mas malaki kaysa sa ginastos niya para kay Sukyan. Huwag ka nang tulala riyan, bayaran mo na para hindi ko na kailangang pumunta sa korte para magdemanda. Umiling si Sutiansi, imposible, ang perang ito ay kusang loob mong ibinigay kay Moksui para gastusin. Paano mo pa mababawi iyon? Napakamot ka sa iyong ulo, kailan ko sinabi na kusang loob ko iyon? Noong binuksan ko ang supplementary card para kay Sumoksui, ang lahat ng gasto sa card na ito ay akin lamang ipinahiram sa kanya. Kung nagpakasal kami at nairehistro ang aming pagsasama, ang utang na ito ay ituturing na magkatuwang na utang ng mag-asawa at mabubura. Ngunit ang problema ay tumakas siya sa kasal, kaya sa ngayon, ang mga gastos na ito ay nananatiling utang niya. Biglang nakahina ng maluwag si Sutiansi. Ang perang ito ay ginastos ni Sumuksui, bakit kailangan naming bayaran ng pamilya Su? Hanggang sa halagang nagastos para sa amin lang ang babayaran namin. Napangisi si Lu Jinchuan. Napagtanto mo bigla na si Sutiansi ay sadyang hangal, hindi ka takataka na kahit sa suporta mo sa loob ng mga taong ito, ay naghihingalo pa rin ang pamilya Su. Ayos lang kung hindi nyo babayaran, ipapademanda ko si Sumuksui sa aming legal department at ipalo-freeze ko ang kanyang mga ari-arian. Gayunpaman, kung gusto niyang mapanatili ang karapatan sa mana ng pamilya Su, kailangan niya lang ibenta ang ilang ari-arian ng pamilya para mabayaran ito. Napangagat ng labi si Sutiansi. Ang pagbebenta ng ari-arian ang pinakalugi na paraan, babayaran ko ang 300 milyon. Maglabas ka agad ng card at pakitransfer ang lahat doon. Pagkatanggap ko ng bayad, agad kong buburahin ang record. May 30 minuto ka. Kumpara sa pera, mas gusto ko ang mga ari-arian ng pamilya Su. Nangangatog na kinuha ni Sutiansi ang bank card at nag-transfer gamit ang kanyang cellphone. Makalipas ang ilang minuto, ang iyong cellphone ay nakatanggap ng notifikasyon ng pumasok na bayad. Muli kang napangiti, mayaman nga talaga ang pamilya Su. Kung gayon, ipagpatuloy natin ang pagtutuos.
Noong araw ng engagement, tumanggap ang pamilya Su ng 3 bilyong halaga ng dote mula sa akin. Hindi ba dapat ibalik din yon? Chen Wanking, naaalala ko na ang perang iyon para sa dote. Tila ikaw mismo ang tumanggap nito, di ba? 5 taon na ang nakalipas, hindi ko alam kung nagastos mo na ba. Nagbago ang kulay ng mukha ni Chen Wanking. Noon, napagkasunduan na hindi na ibabalik ang perang iyon. Paano mo pa ito mababawi ngayon? Wala ka na bang hiya? Senyasa ni Lu Jingchuan si Chen Hui. Agad na kumuha si Chen Hui ng isang kontrata, pakiusap, tingnan niyong mabuti, Ginang Su. Nakasulat ng malinaw ang lahat sa dokumento. Ang 3 bilyong ito ay dote na ibinigay ng aming si para sa kanyang mapapangasawa at pansamantalang itinatago ng ina ni Su. Pagkatapos lamang ng kasal ito magiging personal na ari-arian ni Su. Dahil tumakas sa kasal si Su at unilateral na binaligtad ang kasunduan. Ang perang ito ay nananatiling personal na ari-arian ng aming si. May karapatan kaming bawiin ito. Kung hindi ibabalik, ang napakalaking halaga ay maituturing na krimen ng panlolong, fraud, at maaari naming iliquidate ang mga ari-arian ng tagapagtago. Ang Su Group ay magkatuwang na ari-arian ng mag-asawang Su. Kaya maaari naming iliquidate ang inyong pinagsamang ari-arian. Nanginig sa takot si Chen Wanking. Pero wala akong 3 bilyon ngayon. Ang perang iyon ay nailagak ko na sa mga negosyo ng Su. Ngumiti si Chen Hui at nagsabi, sakto lang iyon. Sa pagbawi namin ng perang ito, maaari rin naming kolektahin. Ang lahat ng tubo na kinita ng perang ito sa loob ng mga taong ito. Napakabait talaga ni Chen Wanking, 5 taon na ang nakalipas ay tinulungan na niya akong mag-invest para kumita. Kapag nabawi ko na ang perang ito, tiyak na ililibre kita ng pagkain, Chen Wanking. Natulala si Chen Wanking. At biglang may naisip, hindi ba't kung magpapakasal kayo ni Muksui, hindi na kailangang ibalik ang perang ito? Tumango si Lu Jingchuan, sa teorya, ganun nga. Pagkatapos ng kasal ang perang ito, ay magiging personal na ari-arian na ni Su Muksui. Ibibigay niya ito sa kung kanino niya gusto. Pero nakakalungkot. Siya mismo ang sumira sa kasunduan, kaya humihingi ako ng paumanhin. Tila nakakapit sa isang lifebuoy si Chen Wanking. At excited na nagsabi, hindi ba kayo pwedeng magpakasal ulit? Ngayon, ang pamilya Su. Ang magdaraos ng inyong kasal ni Muksui. Ngayon din, agad-agad. Umiling si Lu Jingchuan, kailan ko sinabing magpapakasal ako ulit. Natulala si Chen Wanking. Sabi ni Muksui, papakasalan ka raw niya. Pagbalik niya, ipapaayos niya ang inyong kasal. Ayaw mo na ba siyang pakasalan? Mahinahong tumango si Lu Jingchuan. Sa totoo lang, mula 3 taon ang nakalipas, hindi ko na siya gustong pakasalan. Kung hindi lang dahil sa nakatakdang kasunduan noon. Hindi na sana ako naghintay hanggang ngayon. Nagtatakang tanong ni Chen Wanking. Hindi ba kayo magkababata? Ang inyong 20 taong pagsasama. Paanong basta-basta nyo na lang itatapon? Bahagyang umiti si Lu Jingchuan tungkol dyan. Kailangan mong itanong sa iyong anak. Hindi sa ayaw ko siyang pakasalan, kundi sa ayaw niyang magpakasal sa akin. Mula 3 taon ang nakalipas, sira na ang aming relasyon. Ang gusto niya ay si Guning. Sabay kaming lumaki, 20 taon na pagsasama. Hindi ko siya pinahirapan. Sa halip ay pinili ko siyang palayain. Sa tingin ko, sapat na ang kabutihang ginawa ko sa kanya, sobra pa nga. Gusto ko lang bawiin ang sarili kong pera ngayon. Kaya Chen Wanking, ibalik mo na ang pera. Ayaw kong tuluyang masira ang ating relasyon, lalo na't ikaw ang pinakamatalik na kaibigan ng aking ina. Tila tinamaan ng kidlat si Chen Wanking, hindi siya makahinga. At nawalan ng malay. Napakunot noo si Lu Jingchuan. Sa kabila ng kanyang madamdaming pagganap kanina, hindi niya napakilos si Chen Wanking na ibalik ang dote ng kusa. Chen Hui, abisuhan mo na ang legal department ngayon din at simulan ang pagliquidate ng mga ari-arian ni Chen Wanking. Siguraduhin mong mabawi ang lahat ng kapital at tubo sa loob ng mga taong ito. Kahit papaano ay may ilang daang milyon din yan, sapat na para ibigay bilang mid-year bonus sa buong grupo. Tumango si Chen Hui. At agad na inabisuhan ang legal department na matagal na palang handa. Pagkatanggap ng abiso, dala ang iba't ibang dokumento at ebidensya, direktang nagsampa ng kaso. 3 taong paghahanda. Sapat na para hindi na makapanlaban ang pamilyang Su. Mabilis na nakatanggap ng abiso si Su Tianxi. Nagsimula na ang countdown para sa bankruptcy liquidation ng pamilyang Su. Bumuntong hininga ng malalim si Lu Jingchuan. At kinawayan ang kanyang mga bodyguard sa likuran. Ang listahan ng mga gamit. Dapat ay may kopya kayong lahat. Ang dami kong regalong ibinigay sa pamilyang Su sa loob ng mga taong ito. Pakibawi ang bawat isa para sa akin. Kunin niyo ang kayang buhatin. Kung hindi kaya ng isa, tumawag pa ng kasama, kung talagang hindi kaya. Maaari kayong gumamit ng crane. Sa madaling salita, kunin niyo ang lahat ng pagmamay-ari ko. Sabay-sabay na sumigaw ang mga bodyguard. Masusunod po, boss, sisiguraduhin naming magagawa ang misyon. Sa loob ng sala, sumugod ang mga lalaki sa mansyon ng mga Su. At nagsimulang maghakot ng gamit.
Iba't ibang mamahaling muebles, mga antigong florera, at mga pinta. Ay isa-isang inilabas sa mga truck sa labas ng estate. Ito ay binili ko. Pero kung hindi nyo mabuhat paakyat ng truck, basagin nyo na lang. Nagmamadali ang lahat sa paggawa. Kinabahan si Lu Jinchuan sa nasaksihan, hindi niya akalaing napakarami pala niyang ibinigay na gamit sa pamilyang Su. Gayunpaman, noong mga nakaraang taon bago pa magbago ang isip ni Sumuksoy, tinuring niya talaga itong bilang magiging asawa. Sa dalawang buhay na naranasan, siya mismo ang nagpalaki sa kanyang magiging asawa. Dahil sa tingin niya ay mas malalim at mas mapagkakatiwalaan ang pagmamahal na siya mismo ang naglinang. Bukod pa rito, si Sumukso ay cute mula pagkabata at lumaking napakaganda, ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. Upang palayawin ang kanyang maliit na asawa, binibigay ang pinakamaganda at pinakamasarap na pagkain. Sa madaling salita, lahat ay nakatuon kay Sumuksoy. Hanggang 3 taon na ang nakalilipas. Nagustuhan ni Sumukso si Guning. Sino bang dalaga ang hindi nagkakagusto? Noon pa man ay naintindihan na niya. Ang nararamdaman ni Sumuksoy para sa kanya ay higit na parang kapatid o ama na pagmamahal. Ang maliit na asawang 10 taon niyang inalagaan ay napunta sa iba, nasaktan din siya. Ngunit dahil sa karanasan ng dalawang buhay, mabilis siyang nakapag-adjust at sinimulan ang pagbawi sa kanyang mga pinuhunan sa loob ng mga taong ito. Napitas ang bulaklak pero dapat bawiin ang paso. At pati na ang matabang lupa, lahat yun ay kanya kahit hindi na taniman ng bulaklak. Pwede namang taniman ng gulay, di ba? Sa pagtingin sa bakanting bahay, ang puso ni Su Tianzi ay halos gumuho na. Chen Huaidi, kinuha ni Chen Hui mula sa kanyang bag ang isang titulo ng lupa. Kabanata 6, wala akong apo na kasing laki mo. Dapat ay naaalala pa ni Su ang titulong ito, di ba? Ito ang lupang ibinigay ng aking ama sa pamilyang Su noong mag-engage ang ating boss at si Miss Su at napagkasunduan ang kasal. Ngayong wala na ang kasunduang ito, ay babawiin namin ang karapatan sa paggamit ng lupang ito. Pagkalipas ng 3 araw, i-auction na ang lupang ito. Pakiusap, ayusin na ni si Su ang inyong mga gamit at lisanin ang mansyong ito sa loob ng 3 araw. Tungkol naman sa mga gusaling nakatayo rito. Responsibilidad naming linisin ang mga basurang naipon sa loob ng 20 taon, kaya pagkalipas ng 3 araw ay may darating na construction team para gibain ang lahat. Pagkarinig nito, nanghina ang mga binti ni Su Tianzi at napaupo sa sahig. Kayo napakalupit ninyo. Gusto nyo talaga kaming ubusin na pamilya. Ngumiti si Lu Jinchuan at sinabing, hindi ba't masyadong masakit pakinggan ang sinasabi ng puno ng pamilyang Su? Binabawi ko lang ang akin, paano naging pag-ubos iyon? Nanghihinang nakaupo si Su Tianzi, emosyonal, at tumaas ang presyon ng dugo. Pumaling ang mga mata at nawalan ng malay. Sinuri siya ni Chen Hui, masyado lang siyang emosyonal kaya nahimatay. Normal naman ang paghinga at tibok ng puso, magigising din agad. Kumaway si Lu Jinchuan. Hayaan niyo sila, ituloy niyo lang ang paghakot. 1 oras ang nakalipas. Nang makitang halos tapos na ang paghakot, kumaway si Lu Jinchuan, salamat sa pagod niyo ngayong araw. Bumalik kayo sa finance department para kunin ang 3 beses na sahod nyo ngayong araw. Sabay-sabay na sumagot ang mga bodyguard. Salamat po, boss. Ngumiti si Lu Jinchuan at bitbit ang lahat ay tumalikod at lumisan sa mansyon ng mga Su. Pagkasakay pa lang sa sasakyan, nakatanggap ng mensahe ang cellphone ni Chen Hui, boss. Pagkasakay sa kotse, nakatanggap ng mensahe ang cellphone ni Chen Hui, presidente. Nanganak ang matalikong kaibigan. Natigilan si Li Chen. Pagkatapos ay natauhan siya, bakit ka pa nakatayo riyan? Dali, pumunta na tayo sa ospital. Ihahatid kita. Sabi ni Chen Hui nang may pasasalamat, salamat po, presidente. Hindi ko malilimutan ang inyong kabutihan. Iwinagayway ni Li Chen ang kanyang kamay. Wala lang iyon, wika niya, maliit na bagay lang iyan, huwag mo nang isipin. Kapag nag-1 buwan na ang bata, ilibre mo na lang ako ng inumin. Mabilis na humaharurot ang kotse. Hindi pa man lumilipas ang 30 minuto, nakarating na sila sa pribadong ospital na pagmamay-ari ng pamilyang Lu. Bumaba si Cheng Hui ng sasakyan at tumakbo papasok ng ospital. Napailing na lang si Li Chen habang pinapanood ito at bumaba na rin siya. Bumili siya ng ilang gamit para sa sanggol sa grocery sa tapat at sumunod na pumasok sa ospital. Bagamat 20 taong gulang pa lang siya ngayon. Mula pagkabata ay nag-aalaga na siya ng isang batang may kapansanan at nagtataguyod din ng isang batang asawa. Kaya parang naging ama at ina na rin siya sa kanila. At bihasa na siya sa pagiging isang nanny-dad. Sa labas ng delivery room, pawis na pawis si Cheng Hui sa kaba. Nang makita si Li Chen na bitbit ang maraming gamit, hindi na napigilan ng lalaki ang kanyang emosyon. Sabi nila ang lalaki ay hindi madaling umiyak. Ngunit iyon ay kung hindi mo nakasama ang tamang boss. Mula nang kunin siyang assistant ni Li Chen, hindi na siya nakaranas ng anumang pang-aapi. Ang makapagtrabaho sa ganitong boss ay tunay na biyaya para sa isang alipin sa trabaho. Presidente.
Paano kung ikaw na lang ang maging ama ng anak ko? Natigilan si Li Chen at pagkatapos ay galit na sinabi. Sira ba ang ulo mo? Ganyan mo na lang ba kadaling ipapasa sa akin ang responsibilidad? At pagpapaalagain mo ako ng anak mo? Bakit hindi ko napansin noon na ganyan pala ang pagkatao mo? Natigilan si Cheng Hui at nagmamadaling nagpaliwanag, masyado lang akong nagmamadali kanina. Hindi ko na ipaliwanag ng maayos, ang gusto ko lang ay gawin niyong inaanak sa binyag ang anak ko. Nang marinig yon, nakahinga ng maluwag si Li Chen, inaanak sa binyag, pwede yon. Chen, biglang may narinig na nagulat na boses mula sa kanyang likuran. Lumingon si Li Chen at nakita si Sumuksui na nakasuot pa rin ng kanyang damit pangkasal. Kasama niya ang kanyang kapatid-kapatiran na si Guning. Sadya mo bang pumunta rito? Para dalawin kami ng iyong inang kinakapatid, sabi ni Sumuksu habang lumalapit. Itinaas ni Li Chen ang kanyang mga kamay. Tiningnan ng dalawang malalaking supot ng gamit pambata at hindi makapaniwalang nagtanong, hindi. Saang mata mo nakita na naparito ako para sa inang kinakapatid mo? Naparito ako para sa inaanak ko. Hindi, baka inaanak na babae rin pala. Huwag mo akong piliting makipagkapit-bisig. Hindi ko kailangan ng apo na kasing laki mo. Napansin din ni Sumuksu ang hawak ni Li Chen. Dito pala ng anak ang asawa ni Assistant Cheng. Maghahanap ako ng regalo ngayon. Sana ay aabot pa. Iwinagayway ni Cheng Hui ang kanyang kamay at sinabing, huwag na po kayong mag-abala, Miss Su. Bumalik na lang kayo at alagaan ang inyong inang kinakapatid. Ngumiti si Sumuksu, walang anuman. Dahil kinuha ni Assistant Cheng si Li Chen bilang ninong ng kanyang anak, kung gayon ay ako ang ninang, nararapat lang na bumili ako ng regalo para sa aking inaanak. Tama lang iyon. Tumawa ng bahagya si Cheng Hui, hindi ba nanonood ng balita si Miss Su? Ang balita ng pagtakas mo sa kasal ay kumalat na sa buong bansa. Ang ninang ng anak ko ay dapat ay asawa ng presidente lamang, at ikaw. Nang makita ang mapang-asar ng ngiti ni Cheng Hui, natigilan si Sumoksu. Agad niyang binuksan ang kanyang cellphone, at agad siyang nalunod sa mga video tungkol sa kanyang pagtakas sa kasal. Binabatikos ng buong internet si Sumoksu, iba't ibang sumpa, iba't ibang mapang-asar na maikling video. Kumalat ng parang apoy. Pagkatapos panoorin ang mga ito ng sandali, ang cellphone ni Sumoksu ay nalaglag sa sahig. Chen, hindi ito totoo. Hindi ako nagtaksil, wala akong ginawang mali sa'yo, alam mo yan. Sa bawat pagkakataon ay ipapaliwanag ko ito sa'yo. Tumanggo si Li Chen. Sa puso ni Sumoksu, nakaramdam siya ng tuwa at hinawakan ang kamay ni Li Chen, basta maniwala ka lang sa akin, sapat na yon. Bumalik na tayo at ituloy ang kasal. Magpapaliwanag ako sa lahat, hinding-hindi ko hahayaang may manira sa ating pagsasama. Inalis ni Li Chen ang kamay ni Sumoksu. At mumiti, pagkalipas ng ilang araw, makakalimutan na rin ang lahat ng ito. Ipinawalang bisa ko na ang ating kasunduan sa kasal, huwag na nating pag-usapan ang nakaraan. Matapang mong habulin ang iyong pag-ibig. Huwag mo akong pasalamatan, taos puso ko kayong binabati. Napala. Nakalimutan kong ipaalala sa iyo, dapat mo nang bayaran ang bayad sa ospital ng iyong inang kinakapatid, 3 taon, mga 10 milyon. Dagdagan pa ng ilang operasyon, hindi aabot ng 15 milyon. Ang ospital ko ay patas. Hinding-hindi ako maniningil ng labis. Siyempre, maaari ring gamitin ang health insurance. Ngunit natatandaan ko, parang walang health insurance ang iyong inang kinakapatid. Nagulat si Sumoksu. Nanlalaki ang mga mata, ano ang sinabi mo? Gusto mo akong hiwalayan? Kumunot ang noo ni Lu Jingchuan, anong ibig mong sabihin na hihiwalayan kita? Ikaw ang tumakas sa kasal. Sa tingin ko, ang dapat mong gawin ngayon ay bayaran ang bayarin sa ospital ng iyong inainahan. Hanggang bukas na lang, kung wala ka pa ring maibabayad, ang aking legal department ni ay magsasampa na ng kaso laban kay Guning. Gulat na gulat si Sumuksu, hindi pa rin siya makapaniwala. Nag-alala naman si Guning, Kuya Lu, bakit mo kailangang magdemanda? Ang iirum na ito, hindi ba't espesyal mong ipinagawa para sa nanay ko? Tumango si Lu Jingchuan. Tama, espesyal ko ngang ipinagawa para sa nanay mo, pero hindi ko sinabing libre yon. Nang marinig ito, gumuho ang mundo ni Guning. Noong inilipat siya rito, sinabi lang ni Sumoksu na siya ang nag-ayos ng lahat, hindi niya binanggit na kailangan pa palang magbayad. Ang gasto sa isang pribadong ospital ay hindi niya kayang bayaran. Ate Muksu, hindi mo naman sinabi sa akin na kailangang magbayad, ano na ang gagawin natin? Nabalik sa huwisyo si Sumuksu, hindi ba't 10 milyon lang yon? Bakit ka natataranta? Walang gaanong emosyon si Lu Jingchuan, Chen, lumingon siya at tiningnan ng masama si Guning at muling hinawakan ni Sumuksu ang kamay ni Lu Jingchuan. Pwede ba, itigil mo na yan? Nangangako ako, sasama na ako sa'yo para magpakasal ngayon din. Tungkol sa gastusin sa ospital ng nanay-inahan ko, pakilibre na lang, tutal ang perang ito para sa'yo. Ay parang hibla lang ng buhok. Ituring mo na lang itong kabayaran sa hindi ko pagdalo noong magising siya.
At sa paglampas niya sa delikadong kondisyon para hindi ka na rin mapagsalitaan ng ibang tao. Kabanata 7 siya ang ipinagmamalaki ng buong nayon. Pagkarinig nito, tila umalinggaw ang ulo ni Lu Jingchuan. Pakiramdam niya ay sira na ang kanyang pandinig. Paano siya makakarinig ng ganito kawalang lohika? At kawalang hiya na mga salita? Una sa lahat, kanselado na ang ating kasunduan sa kasal. Hindi na tayo matutuloy. Pangalawa, nanay inahan mo siya, hindi akin. Wala akong obligasyon na pagbayaran ang iyong pagiging masunurin sa ibang tao. Habang sinasabi ito, inalis ni Lu Jingchuan ang kamay ni Sumoksu. Habang pinagmamasdan ang babaeng pinalaki niya na naging ganito na ang hitsura, nakaramdam siya ng sakit sa puso. Hindi dahil sa pag-iwan nito sa kanya, kundi dahil ang 10 taon ng kanyang paghihirap ay nagbunga ng ganitong klaseng tao. Matapos itulak muli, ano pa ba ang gusto mong mangyari para tumigil ka? Nang makita ni Guning ang sitwasyon, bigla siyang sumingit sa pagitan ng dalawa. Kuya Lu, alam ko. Iniwan ka ni ate para pumunta sa ospital at bantayan ang nanay ko, galit ka. Humihingi ako ng tawad, huwag mo na lang sanang saktan si ate sa pamamagitan ng mga salita mo, masasaktan siya. Kuya Lu, nagmamakaawa ako, huwag ka nang magalit kay ate, okay? Nagkibit balikat si Lu Jingchuan, hindi ako galit at hindi rin ako nagbibiro. Imbes na makipagkwentuhan ka sa akin, mas mabuting isipin mo kung paano mo babayaran ang utang mo. Inilayo ni Sumoksu si Guning. Lu Jingchuan, nagmakaawa na sa'yo si Guning, hindi ka pa rin ba makakalma? Galit na ako. Hindi na kita kakausapin. Sa loob-loob ni Guning, tinawag niyang tanga si Sumoksu. Sa oras na ito, hindi pa rin nagpapakumbaba. Saan sila kukuha ng ganoon kalaking pera? Ate, huwag kang magalit kay Kuya Lu. Ginagawa niya lang ito dahil mahal na mahal ka niya, gusto lang niyang pagtuunan mo siya ng pansin. Humingi ka na ng tawad kay Kuya Lu, hindi ka na niyan papagalitan. Tiningnan masama ni Sumoksu si Lu Jingchuan. Tadyak sa sahig, hinila si Guning at tinalikuran siya, hindi mo na kailangang makiusap para sa kanya. 10 milyon lang ba ang bayarin sa ospital? Ako na ang magbabayad para sa nanay inahan ko, hindi ko hahayaan na apihin ka at ang nanay ko. Habang pinapanood silang magkahawak kamay na lumalayo, umiling si Lu Jingchuan, pinalaki ko ang 2 babae. Ang isa ay baliw, ang isa naman ay hangal. Kuya Lu, sa tingin mo ba ay malas ako sa mga bata? Kung hindi, hayaan na lang natin, baka madamay pa ang mga anak mo. Natigilan si Chen Hui, at pagkatapos ay ngumiti, nagbibiro ka lang siguro. Si Miss Nancy ay pinabayaan, dahil sa pagbagal ng pag-unlad ng kanyang utak, ikaw ang may mabuting loob na kumukop sa kanya. Paano mo masasabing ikaw ang nagpalaki sa kanya ng ganyan? At si Miss Su, hindi naman siya baliw. Dinadala lang niya ang sarili sa ilusyon dahil sa pagtatangi mo sa kanya. Gustong-gusto kong ang anak ko ay maging ninong ka para mahawa rin sa swerte at yaman nyo. Baka naman ang anak ko ay hindi ganoon kahusay. Tumango si Chen Hui at seryosong sinabi. Kayo ang pinakamahusay at pinakatalentadong taong nakilala ko. Sa buong bansa, sa edad ninyo. Bilang lang sa daliri ang may ganitong tagumpay. Kumaway si Lu Jingchuan. Naku, hindi naman sa ganoon, medyo sinuwerte lang talaga ako. Hindi ito pagyayabang ni Li Chen, noong nakaraang buhay niya ay isa lang siyang maliit na negosyante, kahit padala niya ang alaala niya sa pagkabuhay na muli. Hindi siya posibleng maging henyo, ang totoo lang ay napakadaling kumita ng pera sa mundong ito. Kung ang mga tunay na henyo mula sa past life niya ang ilalagay dito, dapat ay naging pinakamayaman na sila sa bansa o maging sa buong mundo. Ang mundong ito ay may napakaayos na sistema. Pero karamihan sa mga tao ay hindi alam kung paano ito gamitin. Sa madaling salita, hindi talaga gaanong matatalino ang mga tao rito. Nasaan ang mga kamag-anak ng pasyenteng manganganak? Normal delivery, babae. 6 na libra at 2 onsa, ligtas ang ina at ang bata. Agad na nagmamadaling lumapit si Chen Hui sa tuwa. Ngunit nang makita ang kulubot na sanggol, nanghina ang kanyang mga tuhod. Napailing at napangiti na lang si Li Chen. At kinuha ang bata, ano pang tinutungang mo riyan? Ihatid mo na ang asawa mo sa ward. Natauhan si Chen Hui at agad na pumasok sa delivery room, punong-puno ng ligaya ang kanyang mukha. Dahil nadagdagan sila ng anak, masaya rin si Li Chen at direktang binigyan sila ng pinakamataas na uri ng E-ward, na may pinakamagandang serbisyo. Kung ang isa sa mga E-ward ay nawala, itataboy niya si Sumoksu sa isang tabi. Sumoksu, may sakit ka ba sa ulo? Hindi mo ba nakikita na may karga akong sanggol? Kapag natakot ang anak ko, hindi kita patatawarin. Pagkatapos sabihin yon, binuhat niya ang bata at mabilis na naglakad patungo sa katabing silid. Naupo si Sumoksu sa sahig. Puno ng hindi makapaniwalang ekspresyon ang kanyang mga mata, sinaktan niya ako. Sinaktan niya talaga ako. Dati, itinuring niya akong parang sarili niyang anak, nagbago na ang puso niya. May iba na siyang inaaruga ngayon, bakit ganito? Saan ba ako nagkulang? Bakit mo ito ginagawa sa akin?
Mabilis na lumabas si Guning mula sa silid at tinulungan si Sumokso na tumayo. Ate, siguro hindi naman sinasadya ni Sister Chen, huwag mo na siyang sisihin. Umiling si Sumokso sa loob ng 3 taon, masyado mo na siyang pinagtatanggol. Ayoko na siyang marinig. Magbayad na lang muna tayo ng bill, hindi natin hahayaan na maputol ang gamot ng iyong inainahan. Tumango si Guning at inalalayan si Sumokso patungo sa payment counter. Miss, ang card ninyo ay kanselado na. Inabot ng staff ang isang gold black na card. Nanlaki ang mga mata ni Sumokso paanong nangyari? Ang card na ito ay ibinigay niya sa akin. 5 taon ko na itong gamit, bakit ito kakanselahin? Siya ang may gawa nito. Kailangan ko siyang tanungin kung ano ang nangyayari. Hawak ni Sumokso ang card. Bitbit ang kanyang gown, tumakbo siya pabalik sa ward kung saan pumasok si Li Chen. Bago pa man siya makakatok, lumabas na si Li Chen mula sa loob. Sumokso anong ginagawa mo sa pintuan? Sasabihan kita, may bagong panganak sa loob at may sanggol. Kailangan nila ng pahinga, kung gusto mong manggulo, humanap ka ng ibang lugar. Kinagat ni Sumokso ang kanyang labi at hinila si Li Chen sa katabing ward. Nang makita ang babae sa kama, ngumiti si Li Chen at sinabing, ito pala ang nanay ni Guning, ang iyong inainahan. Hindi, dapat pala ay magiging biyanan mo siya. Inainahan na, biyanan pa. Lalong tumibay ang pagsasama, tiyak na magiging masaya kayo. Nanlisik ang mata ni Sumokso. Inainahan ko lang siya, hindi siya magiging biyanan ko. Ang tanging pakakasalan ko ay ikaw. Hindi si Guning. Natigilan si Li Chen, hindi niya maunawaan ang lohika ni Sumokso. Ano bang ibig mong sabihin? Biglang natauhan si Li Chen, alam ko na. Ayaw ba ng asawa ni Guning na makipaghiwalay? Huwag kang mag-alala, nagpadala ako ng mga taong mag-imbestiga. Hindi pa sila abot sa legal na edad, ang kasal nila sa probinsya ay formalidad lang, maghintay ka pa ng 2 taon. Kapag nasa tamang edad na siya, maaari na kayong magpakasal, sa oras na yon. Magiging legal na kayo. Napakunot ang noo ni Sumokso sinasabi mong may asawa na si Guning sa probinsya. Nagulat si Li Chen, 3 taon na kayong magkasama, hindi pa niya sinasabi sa'yo. Madali lang itong i-check, pumunta ka lang sa probinsya niya at magtanong-tanong, malalaman mo rin. Sa probinsya nila, kaugalian ang maagang pagpapakasal at pag-aanak. Siya ang tanging nakapag-aral sa kolehiyo sa nayon nila matapos makapasa sa Tianhai University. Ang ipinagmamalaki ng nayon, marami ang gustong mag-ayos ng kasal para sa kanya. Ang tuition niya sa pag-aaral ay pinagtulong-tulungan pa ng mga tao sa nayon. Li Chen Kabanata 8 ang nakakagulat na kwento. Natigilan si Sumokso sandali, saka umiling, huwag muna nating isipin yan. Gusto ko lang malaman, bakit mo ipinatigil ang card ko? Nangako ka noon na maaari ko itong gamitin kahit kailan ko gusto. Ano ang ibig mong sabihin ngayon? Pinipilit mo ba akong sumuko gamit ito? Kung gayon, sasabihin ko sa'yo, ikaw ang nanalo, sumuko na ako. Nagmamakaawa ako sa'yo, pwede bang itigil mo na ang panggugulo? Ibalik mo ang aking credit card. Binayaran ko ang gastusin sa ospital ng aking madrasta, at uwi na agad kami. Ang mga litid sa mukha ni Lu Jingchuan ay hindi mapigilang kumirot. Sumokso ano ba talaga ang pinagsasabi mo? Nangako ako noon na maaari mong gamitin ang card na yon, pero naiintindihan mo ba kung ano ang ibig sabihin ng chika mag-anak? Dati ay ikaw ang aking kasintahan, kaya maituturing kang magiging kamag-anak, pero ngayon ay wala ka ng kinalaman sa akin. Binawi ko ang karapatan mong gamitin ang card na yon, may problema ba roon? Kung gusto mo pa, maaari kang humingi ng card sa iyong kapatid na si Guning. Akala mo ba siya ang magiging asawa mo? Natural lang na gastusin mo ang pera niya, naintindihan mo. Nanlaki ang mga mata ni Sumokso at sa kawalan ng paniniwala ay nagsabing, Lu Jingchuan, ano bang kahibangan ang pinagsasabi mo? Kapatid ko lang siya, paano siya magiging asawa ko? Paulit-ulit ko na itong ipinaliwanag sa'yo. Ikaw lang ang mahal ko, ikaw lang ang papakasalan ko, bakit hindi ka naniniwala sa akin? Hinaplos ni Lu Jingchuan ang kanyang ilong, kaya, ang gusto mong sabihin. Nakatuwaan lang ninyo ni Guning, at ako ang tunay mong mahal. Tumango si Sumokso. At umiling muli, ikaw ang tunay kong mahal, at kailanman ay hindi ko kinalibangan si Guning. Sandaling huminto si Lu Jingchuan, at pagkatapos ay ngumiti, halika, kwentahin natin. Sa loob ng 3 taon, nakapunta na kayo sa mahigit 70 tourist spot sa bansa. Nag-check-in sa hotel ng mahigit 340 beses, at kumain ng magkasama ng mahigit 800 beses. Binilhan mo siya ng bahay, ng sasakyan, ng mamahaling relos, at kung ano-ano pang luxury items. Sa nakalipas na 3 taon, halos maging isa na kayong dalawa. Sabihin mo sa akin, hindi mo siya kinalibangan, mahina ba siya? Nanlaki ang takot sa mga mata ni Sumokso at umiling. Hindi iyon ang iniisip mo, kaya kong magpaliwanag, pwede mo ba akong pakinggan? Tumango si Lu Jingchuan, hinila ang upuan sa tabi at naupo, simulan mo na ang iyong palabas. Naintriga ako kung paano mo ito ipaliliwanag. Huminga ng malalim si Sumokso.
Ang pagpunta ko sa napakaraming lugar kasama siya ay para sa'yo talaga. Sabi ni Guning, may espiritual na enerhiya ang mga lugar na yon. At bawat lugar na pinuntahan ko ay para ipagdasal ang iyong kaligtasan. Nagulat si Lu Jingchuan. Nanlaki ang mga mata niya, yung daan-daang beses ninyong pag-check-in sa hotel. Hindi rin ba yon para manalangin na magkaanak tayo? Napakaswerte ko naman pala. Agad na tumanggi si Sumoksoy. Hindi iyon ang iniisip mo, double room ang kinuha namin, wala kaming ginawang masama. Biglang umayos ng upo si Lu Jingchuan, kaya ibig mong sabihin, hindi kaya ni Guning. Galit na sabi ni Sumoksoy. Pwede ba, itigil mo na ang malisyosong paghuhusga sa amin. Kami ay may purong relasyon bilang magkapatid lamang. Napangisi na lang si Lu Jingchuan nang walang pakialam. Bahagyang namula ang mga mata ni Sumoksoy, hindi mo pa rin ako pinaniniwalaan. Ano pa ang kailangan kong gawin para patunayan ang sarili ko para maniwala ka? Nagkibit balikat si Lu Jingchuan. Importante ba kung naniniwala ako sa'yo? Ipagpatuloy mo lang ang kwento mo kapag umabot sa exciting na bahagi. Papalakpakan kita. Natigilan si Sumoksoy, sige, itutuloy ko. Kami ni Guning ay magkaklase noon at itinuturing ko siyang kapatid. Mahirap ang pamilya ni Guning. Kailangan niyang mag-ipon para sa pagpapagamot ng kanyang pamilya. Naawa ako sa kanya, kaya nililibre ko siya ng pagkain araw-araw. May mali ba roon? Tumango si Lu Jingchuan, napakabait mo. Walang mali roon. Pero bakit hindi mo gamitin ang sarili mong pera para ilibre siya? Araw-araw mo ginagamit ang card ko para bilhan siya ng mansyon at mamahaling sasakyan, ginagamit mo ang pera ko para pambuhay niya ng marangya. Ang pera ko ba ay galing sa hangin? Ito ay bunga ng pagtatrabaho ko hanggang madaling araw, pag-inom hanggang sa magsuka ng dugo. Nakinita ko ng paunti-unti. Kung hinihingi niya ang awa mo, bakit hindi mo kami kaawaan? Sa pagkakaalam ko, lumaki tayong magkasama, pero hindi man lang kita nakitang nagregalo sa akin ng relos o sasakyan. Kahit laruan lang ay maayos na, hindi naman sa wala kang pambili. Umiling si Sumoksoy, hindi ganoon yon, nagkamali ka ng akala. Hindi ko regalo sa kanya ang mga bagay na yon, hiniram lang niya at sinabi niyang babayaran niya. Inisip ko dahil marami kang pera, kaya ipinahiram ko muna sa kanya. Sabi niya, magbabayad siya ng interes. Pinasingkit ni Lu Jingchuan ang kanyang mga mata, ipinahiram mo sa kanya. Nasaan ang kasulatan ng utang? Ipakita mo sa akin. Tumingala si Sumoksoy. Umiiwas ang tingin, pamilya naman tayong lahat, bakit kailangan pa ng kasulatan? Sigurado siyang ibabalik niya yon. Tinapik ni Li Jingchuan ang mesa, saan niya kukunin ang pambayad? Higit sa 200 milyon, ano ang kakayahan niyang magbayad? Nag-isip sandali si Sumoksoy at sinabing, pwede mo siyang pautangin ulit para makapagsimula ng negosyo, at sa madaling panahon ay mababayaran ka na niya. Biglang tumawa si Li Jingchuan, hahaha, Sumoksoy. Sumoksoy, talagang namangha ako sa'yo, napakaganda ng kwentong ito. Matagal na akong nagulat sa'yo, may kailangan pa akong gawin sa kumpanya, kaya hindi na kita masasamahan. Hinawakan ni Sumoksoy ang braso ni Li Jingchuan, hindi ka pwedeng umalis, kailangan mo pang bumalik sa kumpanya para maghanda sa kasal. Pagkarinig nito, bahagyang kumibot ang gilid ng mata ni Li Jingchuan, hindi niya talaga maintindihan. Paano ba gumagana ang utak ni Sumoksoy? Talaga bang sa mga nakaraang taon? Napalaki ko siya bilang isang tanga. Sumoksoy, intindihin mo. Tapos na ang ating kasal at tapos na rin ang ating kasunduan sa kasal. Naiintindihan mo ba? Umuso si Sumoksoy at sa tonong nagmamakaawa na may kasamang iyak ay nagsabing, kung ganoon, hindi ba sapat na nagkamali ako? Humihingi ako ng tawad sa iyo, patawad. Naging masyado lang akong mapusok, please patawarin mo ako sa pagkakataong ito, okay? Uwi na tayo at magpakasal agad. Sa pagkakataong ito, hindi na talaga ako tatakas. Inalis ni Li Jingchuan ang kamay ni Sumoksoy at malamig na ipinaliwanag. Nasabi ko na sa iyo kanina, kanselado na ang ating kasunduan, kanselado na, naiintindihan mo ba? Simula nang tumakas ka sa kasal, tapos na ang ating kasunduan. Ito na ang huling beses na magpapaliwanag ako sa iyo. Umiling si Sumoksoy, kahit walang kasunduan, pwede naman tayong magpakasal, hindi ba? Magtakda lang tayo ng bagong petsa, hindi ba okay na yon? Bakit ba pinoproblema mo ang kasunduang yon? Napakaraming bagong kasal araw-araw. Ilan ba sa kanila ang may kasunduan sa kasal? Napakamot ng ulo si Li Jingchuan, sa tingin niya ay may punto si Sumoksoy. Hindi nga naman kailangang isipin ng mga ordinaryong tao ang ganoong mga bagay. Nang makitang huminto si Li Jingchuan at nag-isip, natuwa ang puso ni Sumoksoy. May pagkakataon pa, nagdesisyong samantalahin ang pagkakataon, kahit pa sabihin nating kanselado na ang kasunduan. Mayroon tayong napagkasunduang kasal mula pa noong sanggol tayo. Ang kasal natin ay ipinangako ng nanay mo 20 taon na ang nakakaraan, nagbigay na ang pamilya niyo ng dote, isang katotohanang hindi na mababago. Biglang tumawa si Li Jingchuan, pumunta na ako sa bahay niyo kanina at kinuha ko na ang dote. Kaya ang sinasabi mong napagkasunduang kasal mula pagkasanggol ay hindi na totoo.
Pagkarinig na nabawi na ang dote, nagulat si Sumuksui. Ano ang sabi mo? Binawi mo pati ang lupa ng Su family manor. Ano na ang mangyayari sa magulang ko? At sa kapatid ko? Saan sila titira? Nagkibit balikat si Li Jingchuan. May kinalaman ba yon sa akin? Napakaraming nagbebenta ng bahay at nagpapaupa sa Tianhai. Mahirap ba ang maghanap ng matitirhan? Tumingala si Sumuksui at tumingin kay Li Jingchuan ng may inosenteng mukha. Kailangan mo ba talagang umabot sa ganito? Hindi ka ba natatakot na iiwan talaga kita? Kabanata Siyam. Napakagandang wakas. Kalmadong umiling si Li Jingchuan, ang dapat matakot ay hindi ako. Kundi ikaw at ang pamilyang Su. Gising na ang iyong inainahan. Dapat mo na siyang alagaan. Matapos sabihin yon, lumingon si Li Jingchuan at binuksan ang pinto, sa may pintuan. Nakatayo si Guning na may ngiti, mula ngayon, ipinapaubaya ko na siya sa'yo, sana ay. Ituring mo rin siyang parang mamahaling bulaklak, syempre, ang mas mahalaga. Magbayad ka na agad, taos puso akong nagdarasal na sana ay gumaling si tita. Pagkasabi nito, naglakad ng mabilis si Li Jingchuan paalis. Masasabing doble ang saya ngayong araw. Hindi lang nabawi ang pera, nakakuha pa ng anak na babae, dapat ay humanap ako ng eksperto para magtanong. Para bigyan ng anak ko ng pangalang swak sa akin, para madaling palakihin. Ngunit simula ngayon, hindi ko na pwedeng palayawin ang batang ito, baka lumaking kasing tanga ni Sumuksui. Sayang naman iyon. Sa loob ng silid ng pasyente, lumapit si Sumuksui sa higaan. Yumuko, tita, patawad po. Nangako ako kay Li Jingchuan, na kapag gising ka na, babalik na ako para magpakasal sa kanya. Aalis na ako, dadalaw na lang ako ulit kapag may oras. Pumasok si Guning sa silid. Mukhang mapait, ate, kung aalis ka, paano na ang pambayad sa gamot ng nanay ko? Ngumiti si Sumuksui, huwag kang mag-alala, abala ang pamilya ko sa paghahanda ng kasal namin ni Li Jingchuan. Kapag napaamo ko na siya para magpakasal at nakuha ko na ang pera, agad kong ibabayad iyon para sa gamot mo. Biglang nagliwanag ang mukha ni Guning, salamat, ate. Ituring nating utang ko na lang ang perang ito. Babayaran kita yan sa hinaharap. Tinapik ni Sumuksui ang balikat ni Guning, naniniwala akong kaya mo yan. Kaya mo yan. Matapos sabihin ito, itinaas niya ang kanyang bestida. Lumabas ng ward at mabilis na tumakbo palabas ng ospital. Ngunit pagdating sa bukana, natuklasan niyang wala na si Lu Jingchuan. Ang pamilyang Su ay naghahanda na. Para sa aming muling pagsasagawa ng kasal, siguro ay pumunta na siya sa pamilyang Su. Chen, bumalik na ako para pakasalan ka, gagawin ko na ang pangakong binitiwan ko sa'yo. Noong bata pa tayo, paglaki ko, pakakasalan kita, kailangan mo akong hintayin. Sa bukana ng mansyon ng pamilyang Su, bumaba si Sumuksui sa taxi. Hindi malaman kung bakit. Ang mansyon na dati ay napakasigla, ngayon ay tila napakatahimik at malamig. Noong araw, sa tuwing papasok siya sa pintuan, ay may mga katulong na sasalubong sa kanya, bakit ngayong araw ay walang tao? Sila ba ay abala sa paghahanda? Nang muling kasal namin ni Lu Jingchuan, ngunit nang makarating siya sa harap ng mansyon, natigilan siya. Walang mga katulong, walang kasal, wala kahit ano. Itay, inay, kapatid. Saan kayo pumunta? Pumasok si Sumuksui sa mansyon at nang makita ang walang lamang bahay. Isang matinding lungkot ang bumalot sa kanyang puso. Nasaan ang malaking aquarium ko? Ang dalawang koi na inalagaan namin ni Chen, at ang mga kamelya na itinanim namin, bakit nawala ang lahat? Sino ang kumuha ng mga gamit ko? Itay, inay. May mga magnanakaw ba sa ating bahay? Dali-daling pumasok si Sumuksui sa sala, at nakita ang buong pamilya na nakaupo roon, na may madidilim na ekspresyon sa mukha. Sa wakas, naisipan mo ring bumalik. Malamig ang tono ni Su Tianxi. Napakunot ang noo ni Sumuksui. Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit naging ganito kawalang laman ang ating bahay? At bakit nawala ang mga gamit namin ni Chen? Tumahimik ka. Galit na sigaw ni Su Tianxi, may mukha ka pang ipakikita. Paano mo nagawang takasan ang kasal mo kay Lu Jingchuan? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Hindi mo ba alam kung sino siya? Siya ang pinakamayamang tao sa Tianhai. 20 taon mo siyang kasama, hindi mo pa ba alam? Kung gaano siya kalupit kung kumilos? Umatras si Sumuksui ng 2 hakbang, puno ng takot ang kanyang mukha. Ang ibig ninyong sabihin, si Chen ang may gawa nito. Hindi ako naniniwala. Siguradong niloloko niyo lang ako. 20 taon na kaming magkasama, mas kilala ko siya kaysa sa inyong lahat. Hindi siya ganoong uri ng tao. Kahit gaano pa kalaki ang pagkakamali ko, hindi niya ako masisisi. Lalo na ang maghiganti sa akin. Humawak si Chen Wanqing sa kanyang noo at walang magawang sinabi, kahit hindi ka maniwala, wala tayong magagawa. Ito ang katotohanan. Hindi lang niya kinuha ang lahat ng ibinigay niya noon. Binawi niya rin ang lahat ng binili mo gamit ang pera niya, pati na ang dot mo. At ang lupang ipinagkaloob ng ama niya noon ay binawi na rin niya. Bangkarote na ang pamilyang Su. Wala na tayong natira. Habang nagsasalita, nakaramdam muli ng pagkahilo si Chen Wanqing.
at sumandal na lamang sa upuan habang hingal na hingal. Tumingin sa paligid si Sumuksue, hindi makapaniwala. Hindi maaari, siguradong nagkakamali kayo. Hindi niya gagawin ito sa akin. Dati kahit ano pa ang gawin ko, hindi siya nagagalit. Pupuntahan ko siya para linawin ito. Kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. Pagtalikod niya, naapakan ng kanyang high heels ang bestida. At natumba siya ng pasuray-suray. Pagkatapos, hinubad niya ang kanyang sapatos. At tumakbo palabas ng mansyon ng nakayapak. Isang oras ang nakalipas, sa harap ng mansyon ng pamilyang Lu. Maling password, paki-input muli. Maling password. Paki-input muli. Nabigo ang fingerprint scan. Nabigo ang fingerprint scan. Nabigo ang facial recognition. Babala. Babala ng panghihimasok. Sinubukan ni Sumuksue ang lahat ng paraan, ngunit hindi niya mabuksan ang pintuan. Ang loose group ni Lu Jinchuan ay ang nangunguna sa bansa pagdating sa teknolohiyang artificial intelligence. Ang smart lock pa lamang na ito ay malayong mas advanced kaysa sa ibang teknolohiya sa bansa. Matapos mag-trigger ng babala, agad na umatras ng ilang hakbang si Sumuksue. Alam niyang pagkatapos ng babala ay magkakaroon ng electric shock. Butler Liu, nandyan ka ba? Ako ang inyong young mistress, maaari mo bang buksan ang pinto para sa akin? Dahil nag-trigger na ang alarm, alam na ni Butler Liu na nasa loob ng mansyon ang nangyayari. Ngunit inutusan siya ng young master na huwag papasukin si Sumuksue, kaya hindi niya ito magawang suwayin. Miss Su, umalis ka na lang, sinabi ng young master para sa kaligtasan ni Miss Nyansi. Nang walang pahintulot niya, walang sinumang tagalabas ang makakatapak sa mansyon, natigilan at hindi makagalaw si Sumuksue. Nyansi, ako ito, si Ate Muksue, maaari mo bang buksan ang pinto para sa akin? Sa paningin ni Lu Nyansi na nagpapakain ng isda sa gilid ng lawa, may bakas ng pagkagulat, bakit bumalik si Sumuksue? Hindi ba dapat ay nagagalit siya ngayon at bumalik sa pamilya Su, naghihintay na pumunta ang aking murang kapatid para humingi ng tawad at pagkatapos ay magdadalamhati? Para hayaan ang aking paranoid na kapatid na lubos na mapagtanto ang kanyang mga pagkakamali at magbago ng landas. At porsigidong maghabol, mali ba ang naalala ko? Pero ito ang plot na isinulat ko mismo. Paano ako magkakamali? Magkababata sa loob ng 20 taon, dumaan sa matinding pagsubok. Nalutas ang hindi pagkakaunawaan at sa huli ay nagkatuluyan, napakaperpektong wakas. Kaso itong si Sumuksue, mula pagkabata hanggang paglaki ay laging pinupuntirya ako, nakakainis siyang tingnan. Hindi ko alam na ang bida na isinulat ko ay napakakinainisan. Hay, napakasama nito. Nakakaawa lang ang aking hangal na kuya. Matagal siyang sumigaw sa labas ng mansyon, napagod na si Sumuksue sa kakahiyaw. Wala pa ring nagbubukas ng pinto, sa oras na ito, dapat ay nasa kumpanya si Lu Jinchuan. Sa pag-isip nito, itinirik ni Sumuksue ang kanyang bestida at kumaripas patungo sa kalsada. Pumara siya ng taxi. Pagdating ni Sumuksue sa punong tanggapan ng Lu Group, mabilis siyang pumasok sa lobby. Habang tumatakbo papaloob, nang makarating sa loob ng lobby, hinarang siya ng receptionist. Miss, sino ang hinahanap mo? May appointment ka ba? Natigilan sandali si Sumuksue. Ako ang inyong CEO's wife, may mahalaga akong kailangang sabihin sa inyong CEO. Pakibuksan ang security gate. Pagkarinig sa nagmamadaling tono ni Sumuksue, maigi siyang pinagmasdan ng staff sa reception. Sa tingin ko sa balitang napanood ko ngayong araw, ikaw pala ang talipandas na tumakas sa kasal. Ang amo naming napakabuting tao. Ganyan ang ginawa mo sa kanya, may mukha ka pa bang sabihing ikaw ang asawa ng CEO? Lumayas ka rito. Lahat ng industriya ng aming kumpanya ay nagbabawal sa mga taong katulad mo na pumasok. Security, halika rito at palabasin ang baliw na babaeng nagpapanggap na asawa ng CEO. Kabanata 1:0 Kasalanan ko ang labis na pagpabor sa'yo. Sigaw ng receptionist. Agad na sumugod ang ilang security guard nang makita ang babaeng nakasuot ng bestida, natigilan sila. Mahirap hawakan ang bagay na ito, kung hindi mag-iingat ay madadamay pa sila. Iwinagayway ni Sumuksue ang kamay para magpaliwanag. Totoong asawa ako ng inyong CEO, bumalik ako ngayon para ikasal sa kanya, hayaan niyo akong dumaan. Kapag nakasal na ako, siguradong gagantihan ko kayo. Nagkatinginan ang mga security guard. Hindi malaman ang gagawin, sinamantala nila ang pagkalito at kinuha ni Sumuksue ang access card ng reception. Tumakbo siya ng mabilis, matapos buksan ang gate, hindi na siya naghintay ng elevator. Dumiretso siya sa hagdanan, ang opisina ng CEO ay nasa -28 palapag nang makarating siya matapos ang matinding pagod. Sa bukana ng hagdanan, may dalawa ng security na naghihintay sa kanya. Parang awa niyo na. Hayaan niyo akong makita si Lu Jinchuan, maaari ba? May napakahalaga talaga akong sasabihin sa kanya. Tunay nang umiyak si Sumuksue. Hindi niya akalain na balang araw, ang makita si Lu Jinchuan ay magiging napakahirap. Dati, isang tawag o mensahe lang niya,
Kusa nang lalabas si Lu Jingchuan sa harap niya, pero ngayon kahit tumutunog ang telepono. Sinasabi nitong abala siya, at ang mensahe ay hindi man lang tinitingnan, gayong kahapon ay maayos pa ang lahat. Ngunit ngayong araw ay nagbago na ang lahat. Nagkatinginan ang dalawang security, sa huli ay naawa rin sila. Umakyat pa siya ng 28 palapag, ang dati magandang bestida, ngayon ay gusot-gusot na. Nasira na ang magandang makeup at nagmukha ng mosaic. Ang slogan ng direktor ay laging nakatuon sa tao, hayaan na siya, napakabuti naman ng si. Siguradong hindi sila magagalit. Yumukod si Sumuksu sa dalawa at habang nakayapak, tumakbo patungo sa opisina ng si. Si Lu Jingchuan ay nagbabasa ng dokumento, nang biglang may pumasok na tila isang mosaic. Nagulat siya, anong klaseng nilalang ito, hindi pa ba? Umalis? Sino ka? Bakit ka pumunta rito? Pinunasan ni Sumuksu ang kanyang mukha gamit ang bestida, natigilan si Lu Jingchuan. Sumuksu, anong ginagawa mo? Bakit mo ginawa ang sarili mong ganito kapangit? Tiningnan ni Sumuksu si Lu Jingchuan ng puno ng pagtatampo, hindi mapigilan ang pagtulo ng luha, hindi nila ako hinahayaang makita ka. Maraming masasamang tao ang ayaw akong pagtagpuin sa'yo. Kumunot ang noo ni Lu Jingchuan, kung ayaw ka nilang paakyatin, hindi ka ba marunong maghintay sa baba? Mamamatay na ba ako, na bawat pagkikita ay nababawasan? Magkaibigan naman tayo. Sa ginawa mong ito, nahihiya na ako. Ailing-iling si Sumuksu. Pagod na ako, hindi, ayaw kitang maging kaibigan. Gusto kitang maging asawa, magpakasal na tayo. Sa pagkakataong ito, kahit ano pa ang mangyari. Hinding-hindi na kita iiwan. Ikinumpas ni Lu Jingchuan ang kanyang kamay, ang mga bagay na nakaraan. Hayaang lumipas na lang iyon, hindi na kailangang ungkatin pa. Isa pa, nabawi ko na ang lahat ng kailangang bawiin. Hindi na rin angkop na pag-usapan pa ang mga ganitong bagay. 20 taon na tayong magkaibigan, dapat alam mo kung anong klaseng tao ako. Si Sumuksu na pagod sa mahabang pag-akyat sa hagdan, ay nanghina at napaupo na lamang sa sahig. Hindi ko maintindihan bakit humantong sa ganito. Dahil lang ba sa pagtakas ko sa ating kasal? Hindi ako naniniwala na dahil lang sa ganitong bagay ay ayaw mo na sa akin. Tumango si Lu Jingchuan. Tama ka, hindi lang talaga dahil sa pagtakas mo sa kasal ang dahilan. Mapait na umiti si Sumuksu. Gusto kong malaman, ano nga ba ang dahilan? Dahil ba kay Guning? Pero wala naman talaga kaming ginawang masama. Handa akong magpa-inspeksyon sa kahit na ano. Tumayo si Lu Jingchuan at lumapit kay Sumuksu, saka ito inalalayan paupo sa sofa. Sa totoo lang, naniniwala akong wala kayong ginawang masama. Ang patayin si Guning ay kasing dali lang ng pagbahing. Hindi siya patay dahil lang alam ko na. Kung may isang Guning, magkakaroon ng pangalawa at pangatlo. Masasabi mo bang kung makatagpo ka ng una, hindi mo ako pagtataksilan, pero matitiyak mo bang? Sa pangalawa o pangatlo ay hindi mo rin ako pagtataksilan. Sa totoo lang, kasalanan ko rin, masyado kitang pinrotektahan simula bata ka pa. Masyadong matagal na nasupil ang iyong kuryosidad, at sa araw na tumigas ang iyong mga pakpak, patuloy mo lang susubukan. Susubukan mong abutin ang aking limitasyon. Mula noong una mong dalhin si Guning sa bahay, noong una mong subukang suwayin ang aking mga utos, alam ko nang nagkamali ako ng malubha. Mula noon, hindi na kita pinakialaman at hindi mo rin ako binigo. Lalo kang naging mapangahas sa harap ko, hanggang kahapon, pati ang pagtaka sa kasal ay nagawa mo. Hindi ka tumakas dahil sa tinatawag mong good mother, in-enjoy mo lang ang pakiramdam ng paglaban sa akin. Nang tuluyan kitang iwanan, nawalan ka ng kalaban. Nakaramdam ka ng kawalan, kaya desperada kang bumalik sa piling ko. Nagbago ang ekspresyon ni Sumuksu. At baliw na umiling, hindi ganyan ang lahat, hindi kita itinuring na kalaban. Simula noong magkaisip ako, tinanggap na kita. Sinabi ko pa sa harap mo noon na kapag lumaki ako ay magpapakasal ako sa'yo. Inosente kong inakala na walang anumang makakapaghiwalay sa atin. Masyado kong tinaasan ang limitasyon mo sa pasensya, at minamaliit ko ang iyong determinasyon, alam kong nagkamali ako. Natatakot akong mawala ka, pwede mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Mula ngayon, makikinig na ako sa'yo. Gagawin kitang sentro ng mundo ko, at ikaw lang ang titingnan at iisipin ko. Napangiti si Lu Jingchuan. Kinuha ang tissue sa mesa at iniabot ito. Naisip mo ba kung sa anong posisyon ka palilitaw sa buhay ko? Hindi mo naman siguro iniisip na pwede ka pa ring maging asawa ko. Natigilan si Sumuksu. Bakit hindi pwede? Napabuntong hininga si Lu Jingchuan. Hay, tama na. Hindi mo kailanman maiintindihan ang pakiramdam ng isang bulaklak na inalagaan mo ng buong puso na ninakaw lang ng iba. Hindi na ito maibabalik, alam mo ba? Kahit ang pinakamagandang hiyas sa ilalim ng lente na may mga lamat ay mukhang wasak na wasak pa rin. Tumingin si Sumuksu ng may pagkalito. Kay Lu Jingchuan, hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin, pero alam kong nasaktan kita ng husto. Babawiin ko ang lahat sa pamamagitan ng aking mga gawa.
Dahil hindi na makukuha sa salita, hindi na rin pinansin ni Lu Jingchuan. Diretsong lumabas ng opisina, hinabol siya ni Sumuksui, saan ka pupunta? Naisip ni Lu Jingchuan at sinabing, syempre uwi, naghihintay ang maliit na tanga sa bahay. Hindi ko alam kung nangingisda ba siya sa pond ngayon o nagpapagulong-gulong sa damuhan. Paano na lang ako kung walang si Wang Ma? Bahagyang kumislap ang mga mata ni Sumuksui. Pwede kitang tulungan sa pag-aalaga kay Nancy, kaming dalawa ay sabay na lumaki, kilala namin ang isa't isa. Napairap si Lu Jingchuan, huwag mo na subukan, dapat ang sabihin mo. Kayong dalawa ay parehong pinalaki ko. Malinaw naman na siya ay may kapansanan. At hindi ka rin nalalayo sa kanya. Hahayaan ko ang isang taong may kapansanan na mag-alaga sa isa pa, mukhang ako ang tunay na tanga. Mahigit 10 taon kayong nagsama, hindi mo ba napansin na simula bata pa, hindi ka na niya gusto? Ang pagmamahal ko sa kanya ay higit pa sa'yo, paalam na aking dating kaibigan, panahon na para bumalik ka sa iyong sariling bahay. Habang nakatingin sa papalayo na si Lu Jingchuan, bumulong si Sumuksui, hindi ako gusto ni Nancy. Hindi ba siya ang pinapaburan mo? Napakaluwag mo sa kanya pero napakahigpit mo sa akin. Biglang naging blanko ang ekspresyon sa mga mata ni Sumuksui, naalala na niya ang lahat. Minsan nang ipinaliwanag sa kanya ni Lu Jingchuan na bilang may bahay ng isang mayayamang pamilya, marami siyang dapat matutunan. Ang dahilan kung bakit siya istrikto ay dahil tunay niya itong hinuhubog para mamahala sa mga gawaing pampamilya. Tungkol naman kay Lu Nancy, isa siyang may kapansanan sa pag-isip kung hindi siya hahayaan. Ikukulong ba siya? Mali, lahat ay mali. Lumaki kaming magkasama, ako ang pinili pero ako rin ang unang itinapon. Ako rin. Sumuksui, isa kang biro. Ang pinakamalaking biro sa mundo. Ring, tumunog ang telepono. Nasanay si Sumuksu na sagutin ito at ilapit sa kanyang tainga, ate. Magpapakasal na ba kayo ulit ni Kuya Cheng? Pasensya na talaga, biglang lumala ang kondisyon ni Mama. Naipasok na naman siya sa emergency room, pwede mo ba akong samahan? Natatakot ako. Natatakot akong may mangyaring masama kay Mama, sa mundong ito, ikaw at siya na lang ang natitira kong pamilya. Kabanata 11 madali ba talagang sakyan ang sasakyan ko? Biglang tumawa si Sumuksui sa kabilang linya. Tama pala ang lahat ng sinabi ni Lu Jingchuan, palagi siyang sinusubukang labanan. Kung noon niya ito narinig, siguradong tatakbo agad siya sa ospital ng walang pag-aalinlangan dahil isipin niyang nakahanap na siya ng dahilan para makatakas sa kulungan. Pero ngayon, wala na siyang ganang pumunta. Ano ang pakialam niya sa buhay ng iba? Hindi iyon kulungan, iyon ay tahanan. Ang pag-alis doon, hindi kailanman nangailangan ng dahilan, ang pagbalik ang nangangailangan nito. Guning, oras na para bayaran ang utang mo sa kanya. Natigilan si Guning, ate. Ano ang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Ngumiti si Sumuksu at sinabing, nangutang ka sa akin ng daan-daang milyon, sinabi mong babayaran mo, nakalimutan mo na ba? Bahagyang umiwas ng tingin si Guning, nag-alinlangan sandali, pero hindi ibinaba ang tawag. Pero nakatanggap lang ako ng text alert, ang lahat ng mga ari-arian sa ilalim ng pangalan ko ay bawi na. Hindi na ako may utang sa kanya. Naalala ni Sumuksu ang mga sinabi niya kay Lu Jingchuan sa loob ng ospital. At bigla siyang nakaramdam ng pagkakatawa sa sarili, ang pagbawi niya ay desisyon niya. Ang perang inutang mo sa akin, dapat mo lang bayaran sa akin. Naggitngit ang mga ngipin ni Guning, sinusubukang lumaban pa. Tama ka, ate, pero wala talaga akong pera ngayon. Hindi ba sinabi mong, pagbibigyan mo ako ng puhunan ni Kuya Cheng para magnegosyo. Kapag binigyan niya ako ng investment, tiyak na mababayaran kita agad. Napangisi si Sumuksu, ikaw na mahilig lang umiyak at napakahina, isang taong walang silbi. Anong kakayahan mong magnegosyo? Dahil lang ba sa'yo, karapat-dapat ka na sa mansyon at mamahaling sasakyan? Ang mga relo at luxury brand na suot mo ay insulto lang sa mga gamit na yon. Magbayad ka agad kasama ang interes. Sa kabuang 230 milyon, bibigyan kita ng 1 oras kapag hindi mo na ibigay ang pera. Hihiwain kita at ipapakain sa mga aso. Pagkarinig sa balitang ito, nanginig ang kamay ni Guning. Ibinaba agad ang tawag, lumingon sa operating room na may ilaw pa. At tumakbo palayo. Ang nasa loob naman ay isang pasyenteng malubha. Pinag-arte niya ito para mabuhay ng 3 taon, sulit na yon kahit mamatay na siya ngayon. Basta huwag lang siyang mamatay. Kilala niya kung sino si Sumuksu. Isang malupit at mental na baliw. Tuwing magdarasal siya, pinapagluhod siya ng 1 buong araw. Minsan ay tumatagal pa ng 1 araw at 1 gabi. Mas malala pa tuwing pupunta sa hotel, itinatali siya. Pinapasuot ng maskarang may pangalang Lu Jingchuan at hinahampas ng latigo habang nagmumura. Tinatanong siya, bakit hindi na siya pinapansin ni Lu Jingchuan? Bakit hindi na siya nag-aalala sa kanya? Si Sumuksu ay isang baliw na baliw. Naghahanap ng paraan at dahilan para iwan si Lu Jingchuan,
At kapag hindi na siya pinapansin ni Lu Jingchuan, guguho ang mundo niya at babalik siya sa kanya para manakit. Mula nang pirmahan niya ang kasunduan na maging kapatid niya 3 taon na ang nakaraan. Araw-araw siyang namuhay sa bangungot. Gusto pa nga ni Sumuksu na isama siya at ang kanyang peking ina bilang bahagi ng dote. Para sumama sa pamilyang Lu,